Maligayang pagdating sa Dhaka, lungsod ng 20 milyong tao. Ang mga kalye rito'y ubod ng kitid, halos di makadaan ang 2 riksa. Walang gumaganang traffic light o bangkita, at naiipit sa trapiko ang mga sasakyan ng 6 na oras araw-araw. Lumalaki ang lungsod, ngunit walang plano. Taon-taon, milyon-milyong migrante mula Hilaga ang dumarating, lumilikas sa baha't gutom. Nagtatayo sila ng tirahan gamit curtain at piraso ng metal sa bubong at gilid ng riles. Dahil dito, isa ang Dhaka sa pinakapunsyado at pinakagulong megacity sa planeta. Ang Bangladesh ay ang pandaigdigang pagawaan ng murang damit. Ang Zara, H&M, Primark, halos lahat ng produkto nila ay tinatahi dito. Ngunit sa likod nito ay impyernong kondisyon. Nagtatrabaho ang mga tao ng 12 hanggang 14 oras bawat araw sa mainit at masikip na bodega na walang ventilasyon, walang araw na pahinga, sa halagang $70 lamang kada buwan. Minsan, bumabagsak ang mga gusali tulad ng nangyari sa Rana Plaza Complex, kung saan 1,100 katao ang nasawi sa ilalim ng mga guho. Walang nakatanggap ng anumang kompensasyon ang mga biktima, nagtayo lang sila ng bagong gusali. Patuloy na pumupunta ang mga tao doon dahil wala silang ibang pagpipilian. Sa mga kalye ng Dhaka, mas mahirap pa ang magpalimos kaysa magpakahirap sa pabrika ng pananahi. Sa Dhaka, madalas mas mataas ang upa sa isang barong-barong kaysa sa karaniwang sahod. Kaya daan-daang libo ang naninirahan kung saan na lang, sa bubong, sa mga gusaling hindi pa tapos, o sa ilalim ng hagdan. Maraming pamilya ang nagsisiksikan sa isang kwartong walang bintana o tubig, 8 hanggang 10 katao. Upang makakain, nagsisindi sila ng apoy mismo sa bubong. Ang paligoy balde ng maruming tubig. Isang palikuran lang para sa daang residente at madalas sira pa. Kuryente ay luho na pwedeng putulin anumang oras. Sa ganitong kondisyon lumalaki ang buong henerasyon. Wala silang pagpipilian, pag-asa o hangin. Ang Bangladesh ay isa sa pinaka-vulnerableng bansa sa pagbabago ng klima. Taon-taon, 10,000 hektarya ng lupa ang nilulunod ng baha. Nagbabago ng agos ang mga ilog, sinisira ang mga nayon at pananim. Buong barangay ang lumulubog, permanente. Ngunit wala silang matakbuhan, hindi kaya ng mga lungsod ang dagsa ng tao. Kaya, napupunta ang mga pamilya sa barong-barong na walang trabaho o maayos na pamumuhay. Ang mga naiwan ay naninirahan sa mga daik at bubong. May gumagawa ng bahay mula sa plastik na bote para makaligtas. Ngunit mas malakas ang kalikasan at lalong dumarami ang tao. Sa kabila ng sariling kalamidad, tumanggap ang Bangladesh ng halos 1 milyong Rohingya refugee mula Myanmar. Sila'y naninirahan sa dambuhalang kampo ng Kotapalang, pinakamatao sa mundo, may 40,000 katao bawat km parirami. Walang kanal, iisang gripo bawat libo, nakatira sa toldang trapal at patpat. Epidemya, sunog, baha ay karaniwan. Kahit hindi masolusyonan ng estado ang sariling mamamayan, hindi makabalik ang mga refugee dahil sinunog ang kanilang tahanan. Nagbabala ang mga internasyonal na grupo, patuloy na pagdami ng populasyon ay magdudulot ng pagsabog ng ekonomiya at kaayusang panlipunan. Sa Bangladesh, isang doktor para sa bawat 5,000. Sa pampublikong ospital, nakahiga ang pasyente sa sahig, pasilyo, o minsan pati sa kalye. Hindi gumagana ang kagamitan dahil sa kawalan ng kuryente. 10 pasyenteng may iba't ibang sakit ang nagsisiksikan sa isang silid. May operasyong ginagawa ng walang anestesya, kapos sa gamot at malinis na pasilidad. Minsan, ang kamag-anak pa ng pasyente ang tumutulong sa siruhano, tulad ng paghawak ng flashlight o benda. Sarado ang pinto sa pribadong klinika, ang simpleng swero'y lampas pa sa buwan ng kita ng isang pamilya. Ang Dhaka ay isang lungsod na nalulunod sa sarili nitong basura. Ang mga takip ng imburnal ay nakabukas, at ang mga tubo ay diretsyong tumutulo sa mga kalye. Sa maraming lugar, walang anumang sentralisadong sistema, ang dumi ay dumadaloy sa mga kanal sa ilalim ng kanilang mga paa. Kapag tag-ulan, ang lahat ng halo-halong ito ay umaapaw at bumabaha sa mga kabahayan, paaralan, at tindahan. Ang mga tao ay literal na lumalakad sa taye, dahil ito ang tanging paraan upang makarating sa trabaho. Mabilis na kumakalat ang mga sakit mula sa kolera hanggang sa mga impeksyon sa balat. Ngunit ang lungsod ay walang budget o anumang plano upang pigilin ang lahat ng ito. Sa kabisera, resianada ang tubig, tig-1 oras umaga at gabi. Sa labas ng schedule, pinipilahan ang mga gripo. Babae at bata, bitbit ang 12 ng galon, naghihintay sa init o ulan. Kahit malabot amoy imburnal, kailangan pa rin itong inumin.
Sa mahihirap na pook, negosyo ang pagbebenta ng tubig mula sa bar aisle sa mahal na presyo. Bunga nito, gulo ang pagtatalo sa isang balde ng tubig. Kung masira ang tubo, walang inumin ang distrito buong maghapon. Ang mga sumasakay sa bubong ng tren sa Bangladesh ay hindi mga turista o naghahanap ng thrill. Ito ang tanging paraan para sa libu-libong tao upang makapunta sa trabaho, eskwelahan, o makauwi. Hindi sapat ang espasyo sa loob ng mga bagon kahit nakatayo. Nanganganib ang buhay ng mga tao habang umaakyat sila sa gilid ng mga bagon, bitbit ang mga bata o bagahe. Minsan may nahuhulog, ngunit hindi humihinto ang tren. Sobrang siksik ang mga plataporma kaya ang pagsakay at pagbaba ay literal na ginagawa sa pamamagitan ng pagtalon. Sa kabila nito, ang riles ng tren ay isa sa ilang sistema ng transportasyon na abot kaya ng mahihirap at hindi na ito makasabay sa dami ng tao. Milyon-milyong bata sa Bangladesh ang hindi makapag-aral. Marami ang nagtatrabaho na mula 6 na taon pa lang sa konstruksyon, tindahan, o pagawaan. Gayunpaman, may mga nag-aaral pa rin sa ilalim ng tulay, tolda, bubong, sa mga paaralang itinayo ng voluntaryo at lokal na guro. Karten ang kanilang mesa, dingding ang pisara, wala silang kwaderno, katahimikan, o pahinga. Ngunit araw-araw silang dumarating, alam nilang ito ang tanging pag-asa nilang makaahon sa kahirapan. Ang ordinaryong paaralan kasi ay lubhang siksikan, aabot sa 100 estudyante sa 20 upuan lang. Taon-taon, mahigit 2 milyong tao ang lumilipat sa Dhaka, tumatakas sa baha, gutom, at kawalan ng trabaho sa kanayunan. Ngunit limitado ang lungsod, walang tirahan o infrastruktura. Kaya, basta na lang sinasakop ang lupa, tabi ng riles, kalsada, industriyal, lumilikha ng walang katapusang barong-barong sa yero, basahan, basura. Walang tubig, kanal, kuryente, at madalas ang sunog. Gayunpaman, patuloy silang dumarag sa rito, sapagkat mas may pag-asa pa rin ang buhay na ito kaysa sa mga abandonadong nayon sa hilaga. Ang Cox's Bazar, pinakamahabang dalampasigan sa mundo, hindi resort sa Bangladesh. Wala rito'y higaan, hotel, ni turista. Sa halip, puno ng lokal, tindero, mahihirap, at refugee mula sa kampo. Naging silungan, palengke tulugan ang dalampasigan. Marumi ang tubig, nagkalat ang plastik, mabaho ang isda, namamatay ang hayop. Naliligo ang mga tao sa tabi ng imburnal. Turismo rito'y salita lang sa karatula. Kahit dumating ang turista, tatakas siya agad sa loob ng 1 oras. Dahil matagal nang naging sona ng paghahanap buhay ang dalampasigan sa tindi ng araw at sigawan ng mga tindero. Kalahati ng populasyon sa Bangladesh ay walang palikuran, lalo na sa rural at squatter. Ang ilog ang natitira, gamit sa lahat, pagdumi, pagligo, pagkuha ng tubig, pagtatapon ng basura. Sa Pampang, naglalaro ang mga bata sa maruming tubig kasama ang patay na kambing at plastic bag. Walang halos sistema ng kanal, kaya walang nalilinis. Tuwing umuulan, lahat ng dumi ay bumababa dito. Ang tubig na ito ay pandilig sa palay, minsan iniinom pa. Hindi ito pagpili, ito ang tanging realidad. Sa Bangladesh, karaniwan ang pagguho ng gusali, lalo sa mga industriyal at squatter na itinayo ng walang inhinyero o permiso. Pader na buhangin at putik, bubong na may bakal mula sa basura. Sapat na ulan o lindol, bumabagsak agad ang bahay. Buong pamilya ang nalilibing sa guho. Kapag gabi bumagsak, wala nang pag-asa. Huli ang dating ng tagapagligtas, kalsada'y barado ng sasakyan at basura. Naghuhukay ang tao gamit ang kamay, walang kagamitan. Kahit makaligtas, wala nang tirahan, tulong, o pag-asa. Sa Dhaka, halos walang gumagana. Scheduled ang brownout, linggo bago kolektahin ang basura. Barado ang kanal kaya bawat ulan, binabaha ang lungsod. Nasisira ang bus sa biyahe, nawawala ang internet ng oras. Matagal nang itinayo, minadali, walang nagkukumpuni. Sanay na ang mga tao sa sirang realidad. Hindi bumubukas ang ref, bakal lang ang traffic light, pati ATM hindi gumagana ng linggo. Nakasalalay lahat sa tao at personal na koneksyon. Sa kabisera ito ng bansang nangangarap maging umuunlad. Pero sa ngayon, pangarap pa lang ang lahat.